aggressive ang tingin ngayon ng China when we are doing our claims dito ho sa West Philippine Sea. Teka muna, at tayo ay mapalad dahil ating pong naabala ngayong umagang ito sa oras na alas 8:32. Siyempre, suki natin chairperson po ng Bayan Muna sa Attorney Nery Colmenares. DCXL 558. Attorney Nery, magandang umaga po sa inyo. Thank you sa pagpapaunlak sa atin ngayong umaga. Hi Ricky, good morning. Good morning sa lahat ng listeners at viewers ninyo. Opo. Attorney, siguro magpapatulong kami sa inyo to make sense dito po sa ongoing impeachment trial pa rin. Dahil Yes. alam naman namin kayo well invested din po rito. Doon tayo umpisa sa, Attorney, kaya bang paiksiin, yan kasi ang usapan ngayon na updated, kaya bang paiksiin ng impeachment court ang trial na ito? Well, kaya niya, i-rule niya syempre yung minsan yung mga useless objection na. Pero syempre magrereklamo naman ng Vice Presidente na bakit hindi na sila pwedeng mag-object. So, kasi may mga objection doon na halimbawa yung video, hinahanap yung original. Pero hindi naman nakita yung ordinaryong taong nanonood na hindi naman abogado. Opo. Bakit? Tinatanggi mo ba? Parang gano'n ang tanong ng tao. Tinatanggi mo ba, Vice President, na nag-video ka? O kung hindi naman pala, ba't pa natin hanapin yung video? Di ba? Parang gano'n yun eh. Yes. Ginawa mo yun, di ba? Ngayon, ang problema dyan, sa lahat ng nanonood, naniniwala tayo na ginawa talaga ni Vice President yung video. Pangalawa, talagang nag-threaten siya doon sa video. Narinig naman ng lahat yun. Kahit Duterte supporter, naniniwala doon. Kasi lahat na panood So bakit pa natin pagdebatehan yung original? Ganun lang naman yun sana. No? Para, kaya lang, alam mo na, mga abogado, sa mga kapatid kong abogado, hindi ganun talaga ang kahinatnan nun. Pero pwede namang sanang sabihin ng Senate President or ng Senate Presiding Officer o kahit sinong senador for that matter, na ganun. Yung tanong ng ordinaryong tao, itanong nila, ano ba to? Bakit pa tayo nagpa-debate dito? Kung hindi mo lang naman tinatanggi yung video, di pag-usapan na lang natin yung video na mismo. Diba? Parang ganun lang yun. Maiksi. Mas mapaiksi sana yun. Tanong ng ordinaryong tao, ang ganda nun. Kasi ang isa pong narinig kong sinasabi ng lead prosecutor, si Representative Jervy Luistro, sa kanyang personal na opinion, yung pagtatanong halimbawa ng mga senador, hindi ito dapat harangin Kasi, kumbaga, judge nga sila senator judge. Pero naririnig natin, Attorney Nery, Kong Nery, yung, at importante din naman ito, gusto ko marinig lang opinion mo rito, kasi ang iniiwasan nila ay magkaroon ng appearance or yung dating na meron ng conclusion of law, conclusion of fact doon sa mga tanong. Pero ngayon, interesting ako doon sa binabanggit, paano nga ba itatanong yung tanong ng ordinaryong tao na makakaiwas tayo doon sa nagko-conclude na tayo ng facts? 2 points, Ricky. Una, sa korte, allowed ang judge na magtanong. Ang tawag doon, clarificatory question. Magka-clarify si judge. Wala pa siyang husga na, hindi naman talaga murder yun sasabihin ng judge, paano naging murder yun? Parang ganun ba? Hindi. Magka-clarify lang siya. So, walang husga pa yon. Pwede namang gawin niya ng mga senador na nagka-clarify sila. Hindi nila maintindihan So, ngayon, the moment na may husga ka, i-reserve mo na yon sa ending. Hindi na muna dito. Pangalawa, so kung yung lalo na, yung tanong ng ordinaryong tao, ay di talagang clarificatory yun. Pwede talagang itanong yun. Halimbawa, yung binanggit ko kanina, ano pa bang dahilan nito kung tinatanggi nyo ba? Parang pag sinabi nila na, tinatanggi namin yan, di namin ginawa yung video press con, di pwede na tayong magdebate ngayon sa original ba yan, nangyari ba yan, tampered ba yan, yung ganon. Pero kung hindi man lang parang ganon. So, is that allowed? Pwede naman. Clarificatory lang Ang simple nga ang tanong ng senador, teka po, kini-question mo ba na hindi totoo yung video? Ganon lang naman yon, di ba? So, yes or no lang naman ang sagot ng
defense dyan yes, kini-question namin, or no, hindi namin kini-question. So ayos lang naman na itanong yun. Mm-mm. May pangalawa ka pa, binabanggit mo, Kong Neri. Hindi. Well, yung una, yung allowed yan ng, they can ask clarificatory question. Opo. Yung pangalawa, therefore, yung tanong ng tao, na clarificatory ha. Mm-mm. Kasi may mga tanong din minsan sa social media na may husga na Opo, Wag tama. wag yung husga. Yung clarificatory, pwede itanong yon ng Oo. ng isang senador. Kong Neri, specifically yung naging tanong ni Senator Risa noong I think Thursday iyon. Anong assessment mo doon? Was that a clarificatory hearing? Basically yun yung kanyang tinitrain na idea no? Na ibig mo ba sabihin kaya nag-threaten ang Vice President because she was also threatened para kaya niya nagawa something like that So yun ba ay kasi doon nagsimula yung ruling ng presiding officer na binigyan niya ng kasi yung naging sagot na ng prosecution parang conclusion na. So binigyan niya ng time ngayon din yung defense for that. Anong basa mo doon, Kong? Well, sa akin, hindi in particular, hindi ko nakita yung stage na yan. Apo. Pero kung ang tanong ay ginawa ba to ng Vice Presidente dahil mayroong threat din sa kanya. Kung ganon yon. At parang ang depensa ang nagbanggit niyan, yung Oplan Romanov. Yes. Sa kanila galing yon. Well, para sa akin, clarificatory yon. Hindi naman yon conclusion. Parang conclusion. Pero, in fact, ang depensa ang may conclusion. Sabi nila, kasi may plano conclusion na yan. Conclusion of fact, di ba? Pero sa totoo lang, in a grave threat case, wala yung kung ano man yung dahilan mo, ba't mo tinakot yung isa. Pag sinabi mo sa kakausap mo, papatayin kita. Tapos nung inaresto ko na sabi mo, kaya ako sinabi mo papatayin kita kasi may utang siya sa akin, hindi niya binabayaran, 2 taon na. Parang ganon ba? Kung ano man yung dahilan mo, ay sinuntok niya kasi yung kapatid ko Parang ganon. O sige, kasuhan mo siya, pero hindi mo siya pwedeng i-threaten. Ibig ko lang sabihin, ibang kaso yung sinuntok niya ang kapatid mo, ibang kaso rin yung dahilan mo kung bakit mo sinuntok. Diba? I agree. Hindi siya kailangan. Ang revised penal code, 2 lang ang elemento ng grave threat. Una, you issued a threat. That's the first. The second element is that threat constitutes a crime. So kung nag-threaten ka ng isang tao pero hindi namang krimen yung threat mo, halimbawa sabihin mo, ikaw pag hindi ka nagbayad ng utang mo, kakasuhan kita. Is that grave threat? No, because ang pagkaso ay hindi naman krimen yan. Pagkakasuhan mo siya, di ba? The moment na sinabi mong pag hindi ka nagbayad ng utang mo na 3 taon na yan, papatayin kita o kaya kukuha ako ng assassin para patayin ka. Yun ang naging krimen kasi krimen naman yung magpapapatay, di ba? Ngayon, pwedeng valid yung context mo. May utang siyang tagal-tagal na yan, ayaw niyang bayaran valid naman yun. Pero hindi yan dahilan para manakot ka ng tao. Otherwise, Wild West tayo dito, di ba? Bibirahin mo ngayon sa SOCMED yung ito, tapos pag nahuli ka na, may context yan may dahilan yan Di wala na. Di lahat na lang tayo dito nagbibirahan. Tapos pag nahuli ka na, sabihin mo lang, may context, may dahilan yun Hindi yan needed. Ang sa revised penal code, you just need to prove the elements, ang tapos na. Yung reason mo behind, bahala na si Batman dyan, bahala ka na mag-explain sa korte kung pakinggan ka ng judge, pero hindi yan dahilan para ma-absuelto ka just because may konteksto ka. So ibig sabihin, Kong Neri, hindi na rin kailangang hanapin ng prosecution yung sinasabing assassin na kinontak ng Vice President kasi okay na yon. Kumbaga kasi parang hindi na immaterial na yon, tama? Given that immaterial kasi pag sakaling nag-hire siya ng assassin at talagang naprubahan ng assassin ay papatayin si Presidente, hindi grave threat ang kaso doon. Ibang kaso na naman yun. Attempted murder or attempted, di ba? Ibang kaso yun. Right. Ngayon, pag hindi kailangan gawin mo yung threat mo.
Kasi kung sakali sa buong Pilipinas, siguro may sabihin natin may 10,000 incident sa kada buwan nang sabi ng isang Pilipino, papatayin kita. Oo. PI mo, di ba? O Oo. di, ngayon, hindi niya naman ginawa yun. So, yung marami namang ganyan. Wala Yes. nang grade threat sa Pilipinas Tama, tama. kasi hindi Oo. naman niya pinatay eh. Pero ang Oo. pinaparusahan ng batas, hindi yung pagpatay, kundi yung pag-threaten. Yun. In fact, yung crime sa revised penal code ng grave threat, consummated, ibig sabihin tapos na yon the moment na narinig nung tinitreaten mo. Mm. Pag hindi niya pa narinig at walang nakarinig, ay hindi naman grave threat yun. The Oo. moment na may nakarinig na, ayun, narinig na ng consummated yon. It doesn't matter kung ginawa mo yun o hindi. The fact is, tinreten mo, narinig niya, tapos Ayun. pwede ka na makonvict sa korte niya. Kasi kung Neri, naalala ko rin dahil nagtuturo nga din tayo ng media ethics at kuminsan nagsasumasapaw nga yun sa law. Sa libel, ganyan, di ba, kung Neri? Parang Yes. yung intent of a threat, yung intent of a libelous utterance, immaterial kasi nakasakit ka, nakasira ka sa reputasyon, no? Sa image, no? Yes, technically ganon. Oo. Of course, doon sa libel naman, may malis dapat. Ayun, Yung mali may siya. malis yung mo. Pag Oo. ordinary reporting ng isang bagay, sinabi mo lang yung isang bagay, Oo. hindi pa siya, wala namang malis eh. Right. Nire-report mo lang yung So, Oo. in that sense, may ganong requirement ang element ng libel. Whereas dito, yun lang ang kailangan, yung dalawa lang Oo. ang kailangan kay malisyoso man yung pagkasabi mo, krimen yung threat mo eh. Right. Murder eh. Yeah. So, that's it. Tapos na yan. That's it. Pansit ka na dyan eh. Po-convict. Parang illegal possession ba? Na parang may baril ka ba? Opo. May lisensya ba yon? Wala. O di Wala. tapos. Ano Oo. ba pag-usapan na? Hindi kasi ganito yung may magnanakaw kasi may bumili. bantay. Oo. Mag-explain ka na yun kay Batman basta tapos na yung dalawang elemento ng illegal possession mo. May baril kang hawak at walang lisensya. That's it. Kahit kung ano pa man yung dahilan o konteksto niyan, i-explain mo. Kasi lahat naman may paliwanag eh. Otherwise, di wala kang magawa sa batas dito. Oo. Sabihin niya, yung baril ko kasi may nagtitreten sa amin kaya bumili ako. Yung gano'n. Oo. That's not justification. At itong paliwanag mo ito ay nasa legal standpoint ito. This is Yeah, not of course, legal. this is not even yung pinapaliwanag ng lead prosecutor na sui generis nga yung impeachment at hindi naman namin kinakailangang sa quantum of evidence, hindi naman namin kinakailangang i-prove ito beyond reasonable doubt. Yun ay sa criminal court. Pero sa sinasabi mo ngayon, even legally, pasok siya eh. Yeah. Oo. Pasok siya na sa korte pa yan na mas stringent yun. Kasi criminal proceedings yun eh. Right. Dito pa kaya. Ngayon, anong quantum of evidence niyan? Ako nilabang ko na yan nung panahon when I was the prosecutor sa CJ Corona, yung impeachment trial. Na sinasabi ko na yan noon kasi nalito sila doon sa anong quantum of evidence. Sabi ko, sa impeachment, hindi ito criminal proceedings. Walang makukulong dito. Kaya hindi yan proof beyond reasonable doubt. Ayun. Wala namang magbabayad ng danyos pervicious dito. Walang damages dito. Hindi ito civil case. Yes. Na may magbabayad ng damages. Therefore, hindi siya preponderance of evidence. Ayun. Ito ay mere para sa akin although sabi nila sui generis. Ako naman iba yung ng konti opinion ko dyan, but ilang. Administrative case ito. Walang kinaiba sa administrative case sa civil service na pinag-uusapan kung tanggalin ang isang government employee sa pwesto o hindi. Iyan pa rin yung ginagawa sa mga government official maliban sa impeachable official. So, it's the same standard. So, substantial evidence lang naman yan. Hindi naman tong mga Diyos, tong mga to na pag ordinary government employee, mababang level ng ebidensyang kailangan, convicted na siya. Pero dito naman sa vice presidente o sa presidente, kahit presidente, gamitin mo naman ng pahirapan na ebidensya, hindi naman tama yon. So, pantay lang naman yon except dito sa
impeachment, sabi, sui generis nga siya in the sense na neither political purely or neither legal purely ang impeachment proceeding. Alright. Siguro, final na lang ito, Kong Nery. So, ano nakikita mong trajectory nito? I mean, well, siguro, baka, I don't know, baka masyado pa maaga with 3 trials na napanood natin. Pero meron ka bang na-force ng tatakbuhin ito? Isang article of impeachment pa lang naman ito? I was expecting itong first, yung grave threat, kasi open and shut case sa akin yan, na hindi ganun katagal. So hopefully, sana matapos na by this week. Yeah. Ano ba bang pagdidebatihan niyo dyan? Oo nga. Wala eh. Ganun na lang talaga yun eh. Yun ang problema ng Vice President. Parang tatay niya rin, salita ng salita. Ngayon, edi may kaso ka. Oo nga. Ang problema, salita ka ng salita, tapos pag may kaso ka na, tatanggi mo na. Hindi ko ginawa yun, joke lang yun. May problema ka na doon. Pero anyway, I hope matapos na this week. Itong second, yung first article of impeachment. Tsaka Kong, ang magpapadali lang naman talaga nito kung haharap na yung Vice President ano? Of course. Of course, pag nandyan na, diretso na. Dire-diretso na. Direkta na yung... actually, kay Corona, it happened na, kasi dami yung debate. Mag-appear na nga lang si Chief Justice, nag-appear si Chief Justice. Yun nga. Alright. Yeah. Kaya napadali tuloy yung... napadali after his appearance. Kasi nag-testify siya pero hindi siya nagpa-cross. So anyway, is it possible na mag-appear? I don't know. Tingin ko hindi. Kasi yung mga Duterte, hindi naman yan talaga uma-attend sa mga investigasyon o hearing laban sa kanila. At tingin nila nakaka-insulto yung hearing, yung investigation. So I don't think they'll appear. Pero yung demeanor ng defense, ikaw bilang abogado, you think this is just, okay? Kasi talagang they have to defend the Vice President. Kasi very technical din no? Yes. I mean, they're doing their job. Hirap sila. So itong first week, tingin ko delivered ang delivered ang grave threat na issue dito ng prosecution. In the sense, parang lamang na talaga ang prosecution. Pero on the other hand, mahirapan ng abogado ni VP Sara Duterte na paano mo sagutin yun? Ginawa niya talaga yun, tinakot niya talaga, sinabi niya talagang papapatay. Kung ikaw abogado nun, kahit ako, hirap din ako paano ko depensahan yun. So technical na lang talagang gawin mo. Technical, objection, pampahaba. Right. Para lang, malay mo, may mali silang nasabi sa sagot nila, magamit mo yun sa appeal mo later on sa mga senator judges. That's right. Ako, as always, Kong Nery, salamat at mabuhay ka. Thank you! Maraming salamat. Thank you. Attorney Kong, former